I'm gonna be working 1:30 till 9:15 because I have to cover for my co-workers. Yeah, she can't come to work because she just had her surgery done. So yeah, that's why. And we don't know when she's gonna come back. We're gonna find out on the 31st when she's going to come back. I guess she's waiting for her doctor for her to, how do you call that? Like to release if she can work now or not. Yeah. Okay, so I'm gonna make coffee for my breakfast. And I'm gonna be drinking a lot of coffee too today. Yeah. I have to take that. Yan. Narinig nyo ba ang ingay sa labas? Yung patak ng ulan. Ang lalaki ng patak niya. Okay. Meron akong i-share yung nabasa ko. Meron na naman tayo i-share. Okay. Ito yung napanood ko na sahod daw na iniintriga. Ito ay sahod ni Mister. Hindi daw iniintriga sa kanyang asawang babae. Okay. Ganito mga misis, ang technique, ang tips na ibibigay ko sa inyo. Okay. Never depend. Okay. Kahit na kanino, kahit na asawa mo pa yan, kahit na anak mo pa yan, never kang magdedepende sa pera ng iba. Okay. Sa pera ng, asawa mo. Okay. That's good. Kung binibigyan ka niya, then that's good. Pero alam ko yung nararamdaman nyo na ang hirap talaga ng walang pera, lalo na kung nasa bahay ka lang. Mahirap talaga yan, okay? Napakahirap na wala kang pera tapos ikaw ay may bahay pa na ina. Tapos ito pa ha, kung halimbawa ay yung pera niya, isa lang one income nyo, 'di ba? Isa lang ang income nyo sa asawa mo lang. Tapos yung kinikita niya is doon kukunin yung mga pambayad ng bills. So, ganyan, tubig, kuryente, pamasahe, pagkain nyo pa, and then kung may mga anak pa kayo, napakahirap talaga niyan, okay? Kaya ito masasabi ko sa inyo, yan. Kung kayo yung mga bata ba't may kakayahan na, tapos yung mga anak nyo naman ay medyo malaki na at pwede nang maiwan sa bahay, sabi ko sa inyo, girl, magtrabaho kayo, kumita ng sarili nyong pera. Kasi napakahirap umasa sa iba, okay? And then, sikapin nyo na mag-ipon ng sarili nyong pera, okay? And then, kung binibigyan naman kayo ng pera ng mister nyo, is that's good, okay? Pero gamitin nyo pa rin yun para mapalago ang pera, kumbaga. Huwag yung basta lang ipalabas. Yan. Okay, matutunan yung mga ganyang bagay. Yes. And then, kung ang asawa nyo ay talagang may bulsa sa balat, okay, at mahirap talagang asahan pagdating sa pera, tapos, alam na nga na doon kinukuha yung mga bills, hindi pa rin nagawang magbayad ng mga bills, hindi magawang bayaran ng tubig, kuryente, yung mga ganyan, ay naku misis, sabi ko sa inyo, huwag ka nang magpaanak, huwag mo nang padamihin ang lahi nyo, dahil lalo ka lamang mahihirapan, okay, pag ganyan ang sitwasyon mo, okay. Ngayon, hindi lang mabayaran ng mga bills. O saan pa kukunin ang bills? Ikaw ang may stress niyan. Okay? Tapos wala ka ding trabaho. Lalo lang mahirap, misis. Kaya kung ako sa iyo, go. Gumawa ka ng paraan para kumita ng pera. Yun. Sabi ko nga, matutong mag-ipon, magtabi ng pera. Okay? Nang sayo. Para tuwing mga ngailangan ka, hindi ka mahihirapan. Yun lang po ang may advice ko. Papasok na ako kasi malilate na pala ako. O sige, bye!